depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Dalawang karma na pwedeng danasin ng ex mo. Okay, uulitin ko lang. Lagi ko itong hinuulit. Wag ninyong ipanalangin na makarma yung ex nyo. Dahil kapag dinidesire nyo na makarma ang ex nyo, baligtad ang mangyayari. Imbis na yung ex nyo yung makarma, kayo yung makakarma. Kasi hindi magandang magsumpa sa isang tao. Kahit gaano pa kamali yung ginawa niya sa'yo, kahit gaano pa kasakit, it doesn't matter. Hindi mo siya dapat sumpain. Dahil ang panunumpa ay isang bagay na hindi gusto ng Diyos at baka sa'yo bumalik yung style mo na panunumpa o sinusumpa mo siya na masasaktan siya o bla 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 kung ano-ano. Ngayon, kung gusto mong gantihan o kung gusto mong makarma yung ex mo, lagi naman depende sa'yo yan eh. Kung anong karma ba yung ibibigay mo. Meron tayong tinatawag na karma na parang friendly karma siya. At may lesson kang matututunan. You know, kung nanood kayo ng Doraemon nung bata pa kayo, di ba? Etong si Nobita ay mahilig gumamit nung mga items ni Doraemon tapos gagamitin niya sa mga masasamang bagay. At dahil sa mga masasamang bagay na yun, nakakarma siya. At yun yung parang friendly karma na pwede niyo maranasan. However, gusto rin nating maranasan ng ex mo yung ganitong klaseng karma na parang gusto lang natin siyang matuto ng isang partikular na leksyon sa kanyang maling ginawa. At ito ang pinakapagkakataon mo. Siyempre, wala nang iba kundi bigyan siya ng lesson sa ginawa niyang pangiiwan sa'yo. Ano man ang dahilan ng pangiiwan niya, ng babae siya, ng lalaki siya, naghanap siya ng kabit, wala lang, iniwan ka niya kasi umay na siya sa'yo or kahit anong reason pa ng pang-iiwan niya sa'yo. Kung gusto mong makarma yan, of course, ang magiging pinaka-revenge mo lang dyan, syempre, yung buhay mo. Syempre, kung iniwan ka niya kasi mukha kang putikan o kaya kung iniwan ka niya kasi sobrang wala kang kwentang tao, wala kang trabaho, wala kang silbi, wala kang pakinabang, ang baho na ng itsura mo. I mean, ikaw yung tipong tao na hindi nila kailangan pagkatapos iniwan ka nila. Syempre, ang pinaka-revenge dyan, self-improvement. Ngayon, kung magsa-self-improve ka, wag lang yung naririnig mo, sinasabi mo. Hindi, dapat yung ginagawa mo talaga. Kung dati nakamotor ka, at least man lang ngayon, nakakotse ka na. I mean, maglagay ka ng mga goals, mga pangarap mo sa buhay, mga dapat mong abutin. Tapos, wag mo lang silang ilagay sa notebook na, ito pangarap ko, ganito pangarap ko. Hindi. Abutin mo yung mga yon at kapag inaabot mo yung mga yon, darating yung panahon na ma-i-improve ka. Hindi man after 1 month, 2 months, 3 months, pero makakarma yung ex mo kapag nakita niyang yung buhay mo gumaganda magsimula nung nawala siya. I mean, that's it. Yun yung pinakamagandang karma na pwede mong ibigay sa kanya. Pero syempre, number 1 pa lang yan. Bago tayo pumasok sa number 2, susulitin ko muna itong sinasabi ko. I mean, ang daming hindi nagpapahalaga dito sa salitang self-improvement. At yung iba naman, gusto nga mag-self-improve, wala namang ginagawa sa buhay nila. I mean, kailangan mong gumanda, pumogi, physically, emotionally, mentally, spiritually, lahat ng bagay tungkol sa buhay mo ay improve mo. Kung dati sobrang introvert mo, hindi ka marunong makipag-usap sa mga tao, i-improve mo yun. Humanap ka ng mga taong kakausapin mo, humanap ka ng mga taong magbibigay ng saya sa'yo, magbibigay ng aliw sa'yo, humanap ka ng kaibigan. Kung dati yung ugali mo hindi ka marunong makisama, ngayon makisama ka na. Baguhin mo yung sarili mo ng buong buo. Magkaroon ka ng tinatawag nating magandang self-improvement at magandang lifestyle. I mean, ang isang magandang lifestyle ay isang magandang bagay na pinaparealize mo sa ex mo na ikaw yung karma niya. Magsimula nung iniwan ka niya, nasaktan ka, nagbago ka, at inayos mo ang buhay mo at ngayon wala ka na sa buhay niya. Kaya ang una niyang mararamdaman na yung tinatawag nating panghihinayang. Pero ang karma na ito, depende pa sa'yo kung magagawa mo. Kung matutulog ka lang, manunood ka lang ng Netflix at habang kumakain ng popcorn, lalo kang tumataba, wala kang exercise, wala kang trabaho, wag mong asahang manghinayang siya sa'yo. Baka nga matuwa pa siya at maging masaya siya sa sarili niya na, ay buti na lang wala na tong tao na to sa buhay ko kasi wala talaga siyang kwenta. Pero kung gagawin mong puro magandang bagay ang sarili mo, like sini-self-improve mo siya or nagkakaroon ka ng mga achievements, doon manghihinayang yung ex mo. At pangalawang karma,
Ito ang lagi kong sinasabi sa inyo, guys. Ilang beses ko na sinabi to. Dalawang klase lang ang karma. Yung manghihinayang siya at ang pangalawa, Diyos na ang bahala. Kapag sinabi natin Diyos na ang bahala, hindi mo pwedeng ipag-pray ang tao na makarma siya. Huwag mong gagawin yun. Hindi mo rin pwedeng i-desire na sana makarma ka. Huwag niyong gagawin yun. Hindi ako nagtuturo ng mga ganun, okay? Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung types of karma. Ang Diyos ay isang Diyos ng hustisya. Diyos na makatarungan. O yung tinatawag nating God is justice. Kapag sinabi natin God is justice, alam ng Diyos ang ginagawa niya. Hindi porket yung ex mo na yan, niloko ka, sinaktan ka, hindi babalik sa kanya yan. Ang possibilities, ibalik ng Diyos sa kanya yung pinaggagawa niya dahil alam ng Diyos na hindi magandang bagay yan. At yan ang isang bagay na ituturo ng Diyos sa kanya. Hindi ikaw ang magtuturo sa kanya ng bagay na yan. Diyos ang magtuturo sa kanya ng bagay na yan. Kung makakarma man siya, malupit ang karma, masunugan ng bahay, ganito ang mangyari, mawalan ng ano. Hindi masama ang Diyos. Pero ang Diyos ay binibigyan ng karma ang mga tao, partikular sa kasalanang pinaggagawa nila. Kahit sa Bible nangyari yan. Kung babasahin niyo yung Bible, remember David? Noong si David, inilagay niya yung sundalo niya sa gera upang mamatay. Dahil yung sundalo na yun may asawa at ang asawa ng sundalo na yun ay sino? Si Bathsheba. At si David, gustong-gusto niya si Bathsheba. At dahil gustong-gusto ni David si Bathsheba, kailangan mamatay ang asawa ni Bathsheba para makuha ni David ng buong buo yung babaeng si Bathsheba. Ganun yung ginawa niya. Pero after that, after ng ilang taon, nakarma si David dahil sa kasalanan ginawa niya. Yung karma na terminology, hindi naman talaga ganong nag-e-exist yan eh. Yung tunay na nangyayari is what we call God's will or God's justice. Kapag pinatikman ka ng justice ng Panginoon, talagang justice talaga yon. So, kung ikaw man ay isang boyfriend or girlfriend ngayon at balak mong magloko, huwag mong gagawin yun. Matakot ka sa Diyos. Dahil ang Diyos ang sisingil sa lahat ng kalokohan mo. At kung ang ex mo, alam mo sa sarili mong marami siyang ginawang atraso sa'yo, mag-isip ka dahil Diyos na ang bahala sa kanya at hindi ka Diyos para karmahin siya. At yun lamang, sa mga nais humingi ng advice, pa-schedule lang kayo sa secretary ko for some appointment. Thanks for watching.